Pag-usapan natin ang muling pagbuhay ng pamahalaan sa Task Force El Nino bilang paghahanda sa inaasahang epekto niyan sa unang bahagi ng 2024. At nakasalang po sa Balitang Hali ang co-chairman ng Task Force El Nino at DOST Secretary Renato Solidum Jr. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Balitang Hali. Sir, can you hear us? Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Rafi, at lahat po ng taga-subaybay. Ayan. Ano po yung naging konsiderasyon ng pamahalaan sa muling pagbuhay ng Task Force El Nino? Ang usaping El Nino kasi ay maraming posibleng epekto kapag ito ay hindi na paghandaan. Kaya minarapat ng ating Pangulo na magkaroon ng Presidential Task Force upang masolusyonan at mapaghandaan kaagad yung mga posibleng epekto. Kasi ang El Nino sa kasalukuyan ay maituturing na malakas o strong na posible pong mapansin natin hanggang second quarter ang epekto nito. Although sa latest po ng Pag-asa, mukhang darating na mga pag-ulan by May or June at nagkakaroon na ng transition sa El Nino neutral bandang Abril, Mayo at Hunyo. Pero yung epekto po ng El Nino ay nararamdaman na ngayon sa kakulangan po ng pag-ulan at ito ay may kasagsagan sa buwan ng Abril kung saan 63 na probinsya ang pwedeng maapektuhan ng drought condition. Ibig pong sabihin at least 5 buwan na mababa ang pag-ulan at ang dry spell naman, ito naman po ay at least 3 buwan na mababa ang pag-ulan ay 12. So total of 75 provinces ang maapektuhan ng tinatawag na katamtaman o matinding tagtuyot. Nonetheless, from December hanggang May, lahat naman ng probinsya ay makakaranas ng pagbaba ng pag-ulan kaya dapat lahat ay naghahanda. Ayun na nga po. Pero Secretary, gaano po katindi nakikita yung dry spell at drought sa unang bahagi po ng 2024? Paano po nyo makukumbinsi yung mga tao ngayong may mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa? Paano natin makukumbinsi na maghanda na sila ngayon pa lang? Ang ulan po kasi ay kasalukuyan ay dala mismo ng bagyo at minsan ay dahil sa amihan. Pero ang forecast po kasi darating na January hanggang Abril ay mababa ang pag-ulan. Kaya kahit may nakaimbak po ng mga tubig sa ating mga dam sa ilang bahagi ng Pilipinas, kailangan pa rin tayong gumamit ng tubig at enerhiya ng responsable. Hindi waltas. Para naman may sapat tayong imbak ng tubig at kung kinakailangan ay lahat ay mabigyan. Kaya importante po yung tulong ng bawat isa na talagang nagpa-practice po ng water conservation. Yes, sir. Speaking of water conservation, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanila pong tinitignan ngayon o tinitignan po daw ninyo yung mga rain catchment facilities at meron ho tayo, if I remember correctly, dyan na ngayon sa May Taguig. Madadagdagan pa ho ba yung mga yan sa mga susunod po na mga buwan? Meron pong mga plano tayo at ito naman po ay ongoing, lalong-lalo na yung construction ng Kaliwa Dam Project na nasa Sierra Madre at sa Wawa Project. So in the long term, ito po yung mga katulong. Pero ang talagang short-term activities ay maayos din. Ang mga irrigation facilities at syempre, yung mga water transmission pipes dapat po ay maayos ng ating water utilities, mga water concessionaire na hindi mag-leak ang tubig para makatipid tayo. Sa Task Force El Nino, sir, may budget na tayo dyan na nakalaan para masaayos po yung mga priority projects po natin na yan? Meron naman, but the important thing is sa kasalukuyang status ng ating kahandaan, pwedeng gamitin ng mga departamento yung pondo para sa kanilang mga proyekto from the regular budget. At kung sakaling kailangan naman ay magkakaroon tayo ng dagdag na suporta from the Department of Budget Management. Pero sa kasalukuyan, ito po ay kayang tustusan ng mga departamento. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat din. Yan po naman si Task Force El Nino Co-Chairman at DOST Secretary Renato Solidum Jr.